Isang tahimik at payapang buhay ang pangarap ng kahit na sino. Kaya nga minsan, pinipili natin ang lumayo at manirahan sa isang lugar na malayo sa kasamaan at panglalamang ng ating kapwa. Kaya lamang, minsan sa lugar na inaakala nating makakamtan ang kapayapaan, ay siya pa palang lugar na magiging magulo at magdadala ng kapahamakan. Isang lugar na magbubukas para sa isang nakatagong lihim na magdadala sa mga kaganapang puno ng takot at kadiliman sa aking pamilya. Tawagin mo na lamang akong Rustiko, isang magsasaka sa lupang ipinamana sa akin ng aking mga magulang sa isang liblib na lugar sa probinsya ng Masbate. Taong 1990 nang manirahan kami doon ng aking pamilya. Nangarap na sa lugar na yon ay magiging tahimik ang aming buhay at doon bubuuin ang aming simpleng pangarap. Dati hong manunugis ang aking ama noong nabubuhay pa siya. Siyempre, bilang anak na naiwan, ay ipinamana sa akin ang anting-anting na nagkaroon ng malaking bahagi sa kanyang buhay. Kaya naman, naging panatag po ako saan man pumunta dahil alam ko na protektado ako ng agimat na minana ko pa sa aking tatay. Naisipan kong ipadala sa iyo, Sir Blair, ang kwento ng aming pamilya dahil alam kong magsisilbi itong paalala sa iba mong tagapakinig para lalo nilang pahalagahan ang mga taong importante sa kanila. Sa kabila ng anumang pagsubok at di magagandang karanasan, ay kaya itong lagpasan kung sama-sama at magdadamayan. Para mas maging malinaw ang lahat, ay hayaan mong ikwento ko sa iyo ang mga pangyayari. Muli, ako po si Rustiko at ito ang aking kwento. Chong! Chong! Chong Rustiko! O Jerry, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't nagmamadali ka? Parang takot na takot ka pa. Bakit ba yun? Kuwan kasi, Chong. Kuwan kasi. Bakit ba? Para ka nakakita ng aswang ah. Yun na nga, Chong. Yun nga po, Chong Rustiko. May mga aswang. Nakita ko sila at nilantakan ng mga alaga mo dun sa lupa sinasaka mo. Chong, yung alaga mo nasa loob ng kubo, Chong. Umayos ka, Jerry ha? Ano bang aswang ang sinasabi mo? Saka maliwanag pa. Hindi pa nga dumidilim eh. Paano may aswang? Oo nga, Chong, maniwala kayo. Nakita ko po sila. May mga aswang po na umaatake ron at pinagpipiestahan po ang mga alaga niyong manok at bibe. Pati nga po yung kambing niyo ron, Chong eh. Hindi po nakaligtas. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba ang sinasabi na yon ng pamangking ko na matagal na rin naninirahan sa amin dahil ulila na ito sa mga magulang. Kaya agad akong pumasok ng bahay at nagmamadaling kinuha sa pagkakasuksok sa dingding ang aking machete. Ang machete ay isang uri ng itak na mas mahaba ang talim at may mahabang hawakan. Ito ang lagi kong dinadala kapag nagtutungo ako sa lupa na aking sinasaka. Nang mahawakan ko ang machete, ay nagmamadali na akong tumakbo papunta sa aking sakahan. Patakbong sumunod naman sa akin si Jerry. Nagbakasakali akong abutan ko pa ang mga aswang na nambiktima sa aking mga alaga sa lugar na taniman ko ng mga gulay at prutas. Kaya lamang, hindi ko na rin inabutan doon ang mga walang hiyang aswang. Chong, nakaalis na sila. Pero kanina, nakita ko sila nilalantakan talaga ang mga alaga mo. Mga hayop sila.
Magbabayad ang mga aswang na yun. Nagkalat ang mga patay na manok at bibi. Maging ang ilang alaga kong kambing ay wakwak ang tiyan. Hindi naman naubos ng mga aswang ang mga alaga ko at nag-iwan pa ang mga ito. Dahil may mga buhay pang manok, bibi at kambing na natira. Chong, mukhang nahiya pa sila. Nag-iwan pa ng mga buhay na alaga nyo. Hindi ko akalain na may aswang na darating dito sa sinasaka ko at bibiktimahin ang aking mga alaga. Napansin kong hindi lang mga alaga kong hayop ang pinatay na mga aswang na umatake, kundi maging ang iba ko pang mga gulay na aanihin ay winasak din ng mga ito. Ang iba ko pang mga tanim ay tila dinaanan ng malakas na bagyo dahil sira ang mga ito. Mga hayop sila. Talagang napakawalang hiya nila. Hindi na nagkasya sa pagpatay sa mga alaga ko. Pati mga pananim ko, sinira din nila. Chong, hindi ko napansin kanina ang pagsira nila sa mga tanim nyo. Tila may galit sa akin ng mga aswang na yun Pero Chong, ba't naman sila magagalit sa'yo? Mula naman ang dumating tayo rito, wala ka namang pinirwisyo, di ba? Hindi ko rin alam, Jerry. Talagang ginagalit ako at sinusubukan ng mga aswang na yun. Mukhang naghahanap sila ng gulo, Chong. Kung yun ang gusto nila, ibibigay ko yun sa kanila. Ibig sabihin, Chong, babalikan niyo po ang mga aswang? Oo, Jerry. Hindi pwede sa akin ang kanilang ginawa. Hindi ako natatakot sa kanila. Kahit mga aswang pa sila. Totoo sa loob ko ang aking sinabi kay Jerry. Kailanman ay hindi ko maaaring katakutan ang mga aswang. Bata pa ho ako ay alam ko na ang tungkol sa kanila dahil naging manunugis ng aswang ang tatay ko. Minsan na rin po akong naisama sa pagtugis sa mga aswang. Isa pa, ipinamana sa akin ni tatay ang kanyang anting-anting, maging ang armas na machete na marami ng aswang ang napatay at marami na ring ulo na napugot. Kaya kailanman ay hindi ako maaaring maduwag sa mga aswang. Dahil sa sinapit ng mga alaga ko, ay nagpatulong ako kay Jerry para ilibing ang mga ito. Humukay kami para dun sama-samang ibaon ang mga alaga kong biktima ng aswang. Halos papadilim na nang matapos naming ilibing ang mga hayop. Kaya nang bumalik kami ng bahay, ay naroon na rin ang aking mag-ina, ang asawa ko namang si Biana, at ang nag-iisa naming anak na lalaki na si Joriel. Galing sila sa bayan at merong biniling gamit sa bahay. Akala namin kung nasaan na kayo ni Jerry. Oo nga po, tay. Kasi po, wala pong tao dito sa atin nang dumating po kami ni nanay Galing po sa bayan. Saan ba kayo dalawa galing? Sa taniman po ni Chong. May ginawa lang po kami. Ano ba nangyari? At matamlay ang tiyo rustiko mo? May naging problema ba? Nakita ni Jerry na wala ako sa kondisyong makipag-usap. Kaya siya na lamang ang nagsabi sa aking asawa sa mga nangyari. Hindi makapaniwala si Biana sa ikinuwento ng aking pamangkin. Pero yun ang katotohanan. Halos ubusin ng mga walang hiyang aswang ang mga alaga ko. Pero Jerry, aswang ba talaga o baka naman mabangis na hayop lang yun? Tia Biana, hindi ako maaaring magkamali. Sigurado ako 100%. Mga aswang po ang nakita ko. Anong klaseng aswang naman? Ewan ko, tiya. Basta nung nakita ko ay parang mabangis na hayop Matutulis ang pangil at mabalahibo ang mga katawan nila. Natitiyak kong aswang yun. Dahil pagkatapos nilang patayin ng mga alaga ni Chong, nagbago ang kanilang anyo. Tapos naging tao sila uli. Wow! Parang magic pala, Kuya Jerry, kung ganon. Oo, parang magic talaga. Pero Joriel, nakakatakot sila.
Ngayon lang to nangyari pagkatapos ng halos kulang na 10 taon nating paninirahan sa lugar na ito. Yun na nga po, Chang eh. Matagal-tagal na rin po tayo naninirahan dito. Tapos ngayon lang may aswang na ng gulo sa atin. Saka Chang, sa dami ng taniman na wawasakin at peperwisyuin, ay bakit yung kay Tio Rustico pa, di ba? Baka nagkataon lang, Jerry. Lalo na may mga alagang hayop din doon sa kubo. Hindi ba? Nakikinig lang ako sa usapan ng asawa at pamangkin ko. Pero masakit talaga sa loob ko ang pangyayaring yon. Palaisipan din sa akin kung bakit sa taniman ko pa umatake ang mga aswang na yon. Maaari ngang nagkataon lamang. Subalit, posible rin namang may iba pang dahilan o sadyang ako talaga at ang taniman ko ang kanilang puntirya. At dahil nga sa pangyayaring yon, ay hindi ako mapalagay. Nang gabing yon, ay hindi rin ako mapagkatulog. Katabi ko ang asawa ko at ang anak namin sa pagtulog. Nahihimbing na sila at naghihilik. Pero gising na gising ako at hindi maalis sa isip ko ang perwisyong dala ng mga aswang. Dahil ang pagkamatay ng mga alaga ko at pagkasira ng mga tanim na dapat ay aanihin ko na ay magdudulot sa amin ng kakapusan. Wala akong maibibenta sa mga susunod na araw para magkaroon kami ng pera na gagamitin namin sa iba pang pangangailangan. Kapag naiisip ko yun, ay lalo lamang sumasama ang loob ko at tila nagre-rebelde ang damdamin ko. Gusto kong gumanti sa perwisyong dinala sa amin. Kahit ayaw akong dalawin ng antok, ay pinilit ko namang ipikit ang aking mga mata. Nagbabaka sakaling mahagilap ko ang antok at makapagpahinga. Kaya lamang, nang unti-unti ko nang nararamdaman ang pamimigat ng talukap ng aking mga mata, ay saka naman ako nakarinig ng ingay mula sa labas ng aming bahay. May mga kaluskos at tila yabag na may mabigat na hakbang ang naramdaman ko. May kakaibang init akong naramdaman sa aking buong katawan. Hindi maganda ang presensya ng enerhiya. Isang bagay lang ang agad na pumasok sa isipan ko. Dahil sa mabigat na pakiramdam. Aswang. May aswang na gumagala sa labas ng bahay namin. Sigurado ko, narito sila. Malakas ang pakiramdam ko na may nilalang ng dilim na gumagala sa labas ng aming bahay. Kaya marahan akong bumangon upang hindi maistorbo sa kanilang pagtulog ang aking mag-ina. Siyempre, hindi ko dapat malimutan ang aking sandata na machete. Kailangan ko ito para harapin ang kung anumang nilalang ng dilim na umaaligid sa labas ng aming bahay. Binuksan ko ang pinto upang tignan ang mga nilalang na lumilikha ng ingay. Hindi sasantuin ng machete ko ang aswang na yun. Akala yata ay katatakutan ko sila. Mga damuho sila. Mananagot kayo sa akin. Subalit nang nasa labas na ako ng bahay, ay bigla namang tumahimik. Wala akong marinig na anumang ingay na tila ba biglang nawala ang mga nilalang ng dilim. Pero iba pa rin ang pakiramdam ko. Posibleng nagkukubli lamang ang mga ito at anumang sandali ay bigla akong aatakihin. Kaya naman, tinalasan ko na lamang ang aking pakiramdam. Alam kong nariyan kayo at nagtatago lang kayo sa dilim. Lumantad kayo at magpakita sa akin. Harapin niyo ako. Kung meron man akong atraso sa inyo, ay huwag ninyong pagkadiskitahan ang mga alaga ko at mga tanim ko. Tayo magharap at handa akong makipagtuos sa inyo. Subalit wala pa rin akong maramdamang anumang ingay. Ngunit nag-iinit at tila may bigat pa rin ang pakiramdam ko. Kaya alam kong naroon lang sila
Wala sa katawan ko ng mga sandaling yun ang anting-anting na pamana sa akin. Dahil alam kong sapat na ang kakaibang machete na hawak ko para tapusin ang aswang na ibig manggulo. Pero tila naduduwag ang mga ito hanggang maramdaman ko ang bahagyang ingay mula sa aking gawing likuran. Bigla kong umikot para makita kung ano ang meron sa aking likuran. Kaya lamang ay ganun na lamang ang gulat ko dahil biglang bumagsak sa aking harapan ang isang patay na pusa. Duguan ang katawan nito. Sa pagkakagulat ay bigla akong napaurong. Anak ng putya! Talagang ginagalit niyo ako ha! Gusto niyo pa akong takutin? Subalit wala pa rin nagpapakita sa akin. Pero narinig ko ang pag-angil mula sa madilim na bahagi hanggang nakakita ko ng mapupulang mga mata. Hindi ko kinatakutan yon, kundi maigpit kong hinawakan ng machete at sumugod ako sa lugar na may nakita kong namumulang mga mata. Saka ko iwinasiwas ang aking hawak na sandata kahit hindi ko pa nakikita ang nilalang na may mapupulang mga mata. Paulit-ulit kong iwinasiwas yon. Taga dito, harabas doon ang aking ginawa hanggang sa maramdaman ko na meron akong tinamaan. Umangil at umaguntok ang nilalang na napuruhan ng hawak kong sandata hanggang narinig ko ang bigla nitong pagbulagta na tila gumagapang. Naghintay ako saglit hanggang sa nakita ko na lumabas mula sa dilim ang isang kakaibang uri ng aswang. Sa palagay ko ay isang aswang na kung tawagin ay aswang kiwig. Isang aswang na nag-aanyo katulad ng hayop upang mambiktima ng tao o kaya ay hayop. O ngayon, anak ka ng teteng. Asan ang yabang mong aswang ka? Akala mo yata ay hindi kita mapupuruan ha? Kahit nasa dilim ka? Nasa anyo ng isang tila baboy ramo ang aswang na pumatay sa pusa. Tila pusa pa ng kapitbahay namin ang nabiktima ng aswang na yon. Hanggang sa nawalan ng buhay ang aswang kiwig na tinamaan ng aking machete. Subalit isang aswang pa ang biglang lumitaw at biglang kinuha ang walang buhay na aswang. Binuwat niya ito at nagmamadaling tumakas. Nagulat ako sa pangyayari kaya wala akong nagawa. May palagay akong ibang uri pa ng aswang ang nakainkwentro ko. Hindi sila ang mga aswang na nakita ni Jerry na pumatay at nanira ng aking mga pananim. Biglang may tumilaok na manok. Pagpapahiwatig na malapit nang matapos ang gabi at ang bukang liwayway ay paparating na. Wala na rin ang aswang na kanina lang ay nanggugulo sa akin. Kaya pumasok na ako ng bahay upang kahit papano ay makapagpahinga. Ang mahalaga ay napatay ko na ang isa sa aswang na yon. Makakarating ang pangyayaring yon sa mga kauri nila upang kanilang maramdaman na hindi ako basta-basta matatakot. Kaya posibleng umiwas na sila at di na magbalik sa bahay. Nang nasa loob na ako ng bahay para bumalik sa pagtulog, ay nagising naman si Biana. Saan ka galing, Rustico? Ngayon ka palang matutulog? Oo, Biana. May nangyari kanina eh. Pero wala kang dapat ipag-alala. Dahil hindi nila ako kakayanin. Ibig mong sabihin may dumating na aswang? Tama ka, Biana. Napatay ko ang isa. Pero kasama niya ay nakatakas. Bakit ganon? Parang tayo ang punteriya ng aswang, Rustico. Hindi ko nga rin alam eh. Hindi kaya dahil sa minana mong anting-anting sa itay mo? Baka nasasagap ng aswang at nagkaka-interes sila. Hindi ko rin alam, Biana, kung anong tunay na dahilan. Pero isa lang ang tinitiyak ko. Hindi nila makukuha ang pamana sa akin ng tatay ko. Kahit na anong mangyari. Kaya lang, baka hindi na nila tayo tigilan. Magugulo tayo.
hindi tayo matatahimik. Biana, kapag naubos ko ang aswang, matatahimik din tayo. Pero sa ngayon, ay normal lang na may konting problema. Ngunit pasasaan pa't malilipol din ang mga kampo ng kadiliman na yan. Uubra ba sila sa machete ko at agimat na pamana sa akin? Hinding-hindi. Nag-aalala lang kasi ako para sa anak natin. Ayokong madamay siya. Napakabata pa ni Joriel para madamay sa problema. Siyempre hindi ko naman hahayaang mangyari yung Biana. Gagawin ko ang lahat para protektahan kayong dalawa. Matagal nang alam ni Biana ang tungkol sa pamanang agimat ng aking ama dahil wala naman akong inilihim sa kanya. Kaya hindi na big deal sa kanya ang aking pagiging antingero. Yun nga lang, hindi pa rin maalis sa kanya ang laging mag-alala. Lalo na kapag dumarating ang mga pagkakataon na may aswang na nagpaparamdam at nanggagambala sa amin. Mag-uumaga na, kaya hindi na ako nakatulog pa. Babawi na lang ako ng tulog mamaya. Pupunta ako ng bukid para ayusin ang mga tanim kong sinira ng aswang. Ang pamangkin kong si Jerry ang madalas kong katulong sa bukid. Para ko na rin siyang anak dahil ako na ang tumatayong tatay niya mula nang namatay ang tatay niya na kapatid ko. Pagkakain ng almusal ay naghanda na kami para pumunta sa aking lupang sinasaka. Tay, pwede po ba akong sumama? Dito ka na lang anak. Gusto ko po tumulong sa inyo eh. Kasama ko naman ang Kuya Jerry mo eh. Oo nga, Joriel. Kami nilang bala ni Tio Rustico doon sa mga tanim na sinira ng aswang. Aayusin namin saka magtatanim uli kami ng bago. Wala naman akong gagawin dito sa bahay eh. Kaya sasama na lang ako. Anak, wag na sanang mapilit. Saka, wala makakasama rito ang nanay mo. Kailangan niya ng kasama dito sa bahay natin. Oo nga naman, Joriel. Para may tagapagtanggol si Tia Biana kapag may biglang dumating dito ang aswang, di ba? Ikaw din. Pero, kaya ko ba yun? Aba, oo naman. Di ba? May nasabi na ako sa'yo dati pa. Ay, oo nga pala Kuya Jerry. Yung asin tapos yung bawang. Pwede kong gamitin panlaban sa aswang. Tapos meron pang buntot ng pagi si tatay na nasa may pinto ng bahay. Pwede ko din gamitin yun. Tama. Galing mo talaga. Ayos! Sana nga may dumating na aswang para may makalaban ako. Anak, ba't mo naman inaasahan na mayroong darating na aswang dito? Para po magamit ko po yung buntot ng pagi, saka po yung asin, tsaka bawang. Tama. O paano? Aalis na kami ni Chong, ha? Anak, ikaw na ang bahala sa nanay mo ha? Opo tay, yakang-yaka ko pong protektahan si nanay, wag po kayong mag-alala. Napailing na lamang ako sa sinabi ng aking anak. Pero kahit paano, ay nagiging panatag ako na may malasakit siya para protektahan ang nanay niya. Isa pa, tama naman ang sinabi ni Jerry dahil ang mga itinuro niya kay Joriel ay mga simple at madaling paraan para kontrahin ang aswang. Yun nga lang, pansamantala lamang yun. Hindi pa rin maaaring panghawakan para puksain ang kampon ng dilim. Nang malapit na kami ng pamangkin ko sa lupang aking sinasaka, ay uminit ang aking pakiramdam. Dala ko ang anting-anting na pamana pa sa akin. Hindi ko na yon kinalimutang dalhin, lalo na't natiyak namin ang pagpapakita ng mga aswang. Ang mainit na pakiramdam kong yon ay nagpapahiwatig na merong kakaiba sa pupuntahan naming lugar. May ingay at kaluskos kaming narinig nang ilang metro na lang kami sa aming patutunguhan. Kapwa kami napahinto ni Jerry nang mapansin naming may mga baboy damo ang naroon sa aking taniman. Kinakain ito ang iba ko pang pananim. Akmang tatakbo sana palapit si Jerry upang sumugod, pero pinigilan ko. Chong, bakit niyo pinipigilan? Dito lang tayo, Jerry.
Sinisira ang mga pananim ng mga hayop, Chong. Habulin ko lang sila. O kaya naman, patikimin natin ang dala nating patalim. Maaari pa nating ipagbili ang karne ng mga baboy ramong yan. Hindi sila basta baboy ramo, Jerry. Kaya hindi tayo dapat magpadalos-dalos sa paglapit sa kanila. Ho? Pero, ganyan-ganyan ang baboy ramo na minsan po'y nahuli na natin. Kamukha lang nila yan, Jerry. Pero iba sila. Nakikita ko sa kanyang kilos at mga mata. Mailap ang kanilang mga mata. Kung di sila baboy ramo, ano mga yan, Chong? Ano pa ba? E di aswang. At malaman ko rin kung anong uri sila ng aswang. Mga aswang bangkalan kung tawagin sila. Ho? Anong gagawin natin? Aalis muna tayo. Babalik na tayo sa bahay. Kailangan pag-isipan ko kung anong aking gagawin. At isa pa, nagtataka rin ako eh. Saan, Chong? Sa kanilang ginawa. Lalo na sa lupang sinasaka ko. Gusto nilang manggulo, Chong. Gusto nilang sirain ang mga pananim mo, yun lang yun. Yun na nga. Hindi lang ako ang magsasaka dito sa baryo. Hindi lang ako may mga alagang hayop doon. Pero bakit bukod tangi ang mga tanim ko at alaga ko ang pinakailaman nila, hindi ba? Siguro, Chong. Trip-trip lang sa kanila yun. Hindi lang yung basta trip-trip lang, Jerry. Tsak meron pang ibang dahilan. At yun ang gusto kong malaman. Pero Chong, paano? Sa tanong na yun ng pamangking ko, kung paano ko malalaman ang dahilan ng aswang bangkalan para puntiryahin ng aking pananim at lupang sinasaka, yun ang mahirap hanapan ng sagot. Subalit, dapat kong malaman ang katugunan. Kaya nang nakauwi na ako ng bahay at sinabi ko sa asawa kong si Biana ang aming natuklasan, maging siya ay nagtataka rin. Pero meron siyang naisip na dahilan. Hindi kaya dahil sa pagiging antingero mo, Rustiko? Sumagi na rin yan sa isip ko eh. Pero bakit? Dahil galit sila sa'yo. Sapagkat alam nilang maaari mo silang tugisin. Dahil ang mga antingero kadalasan ay mga manunugis rin ng aswang katulad mo. Kaya nga sa ginawa nila, lalo lang nabuo sa isip ko na dapat silang magbayad sa kanilang ginawang kawalagyan. Bagamat pala isipan sa akin ang ginawa ng mga aswang, ay hindi pa rin ako nagpadalos-dalos para gumawa ng hakbang at gantian sila. Lalo na't hindi pa rin malinaw sa akin. Magagawa ko pa silang pagpasensyan, lalo na't wala naman silang pinipinsalang mga tao. Tanging mga tanim at alagang hayop ko lang ang kanilang pinakialaman. Kaya nang sumunod na araw ay inayos ko sa tulong na rin ni Jerry ang mga sinirang pananim. Nagtanim din ako ng mga bago, kaya lamang binalikan yun ng mga aswang para muling sirain. Nag-iisa lang ako nang magtungo sa aking lupang sinasaka ng pagkakataong yon. Hindi ako makapaniwala na may mga hayop akong inabutan doon. Dahil sa galit ko nang makita kong sinisira ang mga bago kong pananim, ay hindi ko nagawang pigilan ang bugso ng damdamin ko. Sinugod ko talaga ang mga hayop gamit ang aking machete. Mga walang hiya kayo! Mga hayop talaga kayo! Wala kayong kadala-dala! Bakit ko sinisira ang mga pananim ko? Talagang bumalik pa kayo rito, ha? Ilan sa mga hayop na naroon na alam kong aswang ay naputulan ng braso, kamay at meron ding napugutan ng ulo dahil sa galit ko. Nadiligan ng dugo ng aswang ang aking sinasaka. Subalit isa sa aswang na naroon ang nakaligtas. Buong akala ko ay matatakot at tuluyang tatakbo. Subalit hindi ganun ang kanyang ginawa. Kundi sa mismong harapan ko ay nagbago ang anyo nito at naging isang tao. Pagbabayaran mo! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa mga kauri ko! At hindi ako magdadalawang isip na ulitin yun sa mga kauri mo. Kapag ginawa niyo pa uli ito, hindi mo alam
kung sino ang kinakalaban mo. Lalong hindi nyo alam ang taong piniperwisyo nyo. Ikaw ba ang leader ng mga aswang? Magsalita ka! Ako si Primo. Ang katiwala nila. Ang nangunguna sa mga kalahi ko. Kung ganon, meron pang ibang pinuno ang mga salot na kagaya nyo. Oo, at magpasalamat ka, Rustiko. Dahil nagpapahinga siya. Sandali lang. Kilala mo kung hayop ka? Oo, sinadya kong alamin talaga ang pangalan mo. At kung hindi lang sana nagpapahinga ang aming pinuno, ay may kahihinatnan ka. Dahil di niya mapapalagpas ang ginawa mo sa mga kauri namin. Kaya kapag tapos na ang pamamahinga niya, pagsisisihan mo ang ginawa mo. Kayo magsisisi dahil pinakialaman nyo ang pananim ko at ginulo ang aking pananahimik. Ginagawa lang namin kung ano nararapat. Nararapat? Na ano? Ang sirain ng mga pananim ko, ang pakialaman ng mga ani ko, at guluhin ako sa lupang pagmamayari ko. Diyan ka nagkakamali, lalaki. Wala kang karapatang angkinin ang lupang ito. Bakit wala akong karapatan? Sige nga. Pagmamayari ko ang lupang ito dahil minana ko pa ito sa aking mga magulang na galing pa sa kanilang mga ninuno. Huwag mong angkinin ang hindi iyo. Kaya sinira ng mga kauri ko ang mga taniman mo at pinatay ang mga alaga mo ay upang lisanin mo na ang lupaing ito. Nababaliw ka na, Primo. Anong dapat lisanin ang sinasabi mo? Ako ang nagmamayari ng lupang ito. Akin ang lupang ito! Kaming mga aswang na bangkalan ang nagmamayari ng lupang ito. Kaya kailangan namin makuha sa'yo. May sira ka na sa ulo. Kaya pala sinira niyo ang mga pananim ko. Dahil ang nais niyo ay iwan ko lupang ito. Oo! Kaya malinaw na siguro yun sa'yo. Nagkakamali ka. Hindi ko to iiwan. Lalo na ang isuko ang lupaing minana ko. Kailan pa nagkaroon ng lupang pagmamayari ang mga aswang na katulad ninyo? Galing ito sa aming salinlahi. Wala akong pakialam sa salinlahi na sinasabi mo. At kung katatakutan kita dahil sa aswang ka, nagkakamali ka. Hindi ako isinilang para maging duwag at matakot sa mga tulad ng aswang. Kaya hindi mo ko mapapali sa lupain ito. Dahil sinasaka ko ito. Dito nagmumula ang ikinabubuhay namin. Paano ko ito iiwan? E di para mo na rin akong inilisan ng karapatang mabuhay, maging ang pamilya ko. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Ang alam ko ay kailangan mong lisanin ang lupain ito para walang maging gulo. Dahil kung magmamatigas ka, patuloy namin pipinsalain at madadamay ang mga mahal mo sa buhay. Yan naman ang wag na wag niyong gagawin. Ang idamay ang pamilya ko. Dahil hindi ako magdadalawang isip. Nalipulin kayong mga aswang na bangkalan. Talagang matapang ka, Rustiko. Kaming mga aswang na bangkalan ay hindi katulad ng ibang aswang na ang hangad ay kapahamakan ng mga tao. Aswang kami, pero naghahangad kami ng buhay na payapa. Kaya pinagyayaman namin ang aming pamayanan, ang lupain, sa pamamagitan ng pagtatanim. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Pero kung katahimikan ang gusto mo, bakit kailangan pakialaman niyo ang payapa naming pamumuhay? Dahil nga nasa mali kang lugar. Huwag mong angkinin ang hindi sa'yo, Rustiko. Umalis ka na lang dito, kasama ang pamilya mo, para wala nang mangyaring gulo. Nagmamatigas din ang aswang bangkalan na aking kausap. Ipinagpipilitan na sa kanila ang lupang sinasaka ko na minana ko pa sa aking mga ninuno. Walang mapupuntahan ang aming pagtatalo. Ramdam ko na nagsisimula na ring uminit ang ulo at magalit ang aswang nakaharap ko. Kaya biglang nagbago ang anyo nito.
Inihanda ko ang sarili ko na anumang sandali ay maaari niya akong sugurin. Maigpit kong hinawakan ang aking machete. Sige lang! Subukan mong lumapit, lintik ka! At pupugutan talaga kita ng ulo! Subalit mali ang aking hinala. Hindi lumapit ang aswang, kundi tumakbo ito papalayo. Siguro natakot nang makita ang mahigpit kong pagkakahawak sa sandata na marami na ring aswang ang pinatay. Duwag na, aswang! Bumalik ka rito! Magtuos tayo! Dahil sa naging pag-uusap namin ni Primo na nagpakilalang katiwala ng mga aswang bangkalan, ay nagkaroon ng malinaw na dahilan sa utak ko kung bakit sinira ng mga aswang ang aking lupang sinasaka. Binanggit ko yung kay Biana nang magkausap kami bago magpahinga ng gabing yon. Diyos ko, mabuti naman at walang masamang ginawa sa iyo ang aswang na yon. Nagkasagutan lang kami, Biana. Kaya nga naging klaro na sa akin ang lahat. Nais nilang iwan ko ang lupa natin. Paanong nangyaring sa kanila lupa? Samantalang minana mo pa ito sa mga ninuno mo, hindi ba? At may papel tayong hawak. Hindi ko nga rin alam eh. Noong mga naunang panahon ay wala pa namang mga titulo ang lupa, di ba? Basta, binabakuran lang ng gustong magbayari. Anong gagawin mo? Ngayong mga aswang pala ang kaagaw mo sa lupang iyong sinasaka. Hindi nila tayo basta-basta mapapalis, Biana. Hindi ako natatakot sa kanila. Eh paano? Kung may gawin silang masama? Hindi sila magtatagumpay, Biana. Isa pa, may naiisip na akong paraan. Hindi tayo ang aalis sa lupang pagmamayari natin, kundi silang mga aswang ang dapat na umalis. Ibig mong sabihin, paalisin mo sila? Ganun na nga. Kung pinipilit nilang palisin tayo, sila ang mapipilitang umalis sa lupang kanilang kinaroroonan. Sila ang lalayas. Yun ang dapat mangyari, na sila ang umalis sa kanilang kutang kinaroroonan. Dahil kung mananatili sila roon, ay hindi titigil ang mga aswang na yon para guluhin ako. Maaaring tapusin ko na lang sila. Kaya lamang, hindi rin yun magiging madali. Isa pa, wala naman silang ginagawa na ikakapahamak ng mga tao. Sa ngayon, ay hayop at halaman lang ang kanilang piniperwisyo. Marahil, isa sila sa uri ng aswang na hindi pumapatay ng tao, kundi nagiging kontento sila sa mga halaman at mga hayop. Kaya lang, ang hindi ko matanggap ay ang kanilang planong pagpapalayas sa amin upang kunin ang lupang aking sinasaka, lalo na't ipinagpipilitan na sila ang may-ari nito. Hindi ko naman papayagang mangyari yon. May naisip akong paraan para sa aking pinaplano. Kaya kinabukasan ay naghanda ako para magpunta sa gubat. Dala ko ang aking machete at isang malaking bayong. Humanap ako ng mga ligaw na halaman na kakailanganin ko. Kumuha ng 5 uri ng ligaw na damo para matiyak kong magiging malakas ang epekto nito. Iniuwi ko yun sa bahay. Tay, mga gulay po ba yan? Parang ngayon ko na po nakita ang mga daong yan ah. Hindi yan mga gulay, anak. Mga ligaw na halaman yan. Delikado pala mga dahon na yan. Eh ba't kumuha ka ng mga yan? Oo nga naman po tay. Baka po malason tayo dyan. Saan niyo po ba yung gagamitin? Sa pagtataboy sa mga aswang. Yung mga aswang po, na naninira po sa mga tanim po ninyo, doon niyo po gagamitin? Oo, anak. Sa kanila ko nga gagamitin ang mga ito. Sigurado ka ba sa pinaplano mo, Rustico? Biana, ito ang nalalaman kong paraan. Alam kong, Biana, ito ang nalalaman kong paraan. Alam kong magkakaroon ito ng positibong resulta. Maniwala ka. Nagpatulong ako kay Jerry para ibilad sa araw ang mga ligaw na halamang kinuha ko sa gubat.
Nang matuyo na ang mga ito, ay inilagay namin sa lusong upang dikdikin at pulbusin ang mga natuyong dahon. Kapag nadikdik na po natin at napulbos na ang mga dahong to, Chong, ano na pong gagawin natin sa mga to? Isasaboy natin ang mga pinulbos na dahon sa kuta ng mga aswang. At ang iba naman ay ibabaon natin sa lupa, paikot sa kanilang pamayanan. Gumana naman kaya yon, Chong? Magtiwala ka sa akin. May tataboy na mga pulbos na to ang mga aswang na manggugulo. Isang dating albularyo ang lolo ko, kaya ang tungkol sa mga ligaw na halaman na maaaring gamiting pangontra sa mga aswang ay nagawa niyang ituro sa akin. Unang pagkakataon kong gagawin yon, pero tiwala ako sa kakayahan ng kaalamang itinuro ng lolo ko. Lalakipan din iyon ng orasyon upang matiyak na magiging mabisa talaga. Nang matapos namin ni Jerry ang pagpupulbos sa mga pinatuyong ligaw na halaman, ay nagpasama ako sa kanya patungo sa kuta ng mga aswang. Mag-uumaga na nang kami magtungo roon. Yun ang oras na mahimbing pa silang natutulog, lalo na't kagabi lang ay kabilugan ng buwan. Kaya nagkaroon sila ng kasiyahan. At sa paglubog ng buwan ay yun ang oras ng kanilang pamamahinga hanggang sa umaga. Nakalagay sa 2 latang lalagyan ang pulbos ng pinatuyong ligaw na halaman. Ibinudbud namin yun paikot sa kuta ng mga aswang. Meron din kaming isinasaboy sa hangin upang tangayin ito patungo sa loob ng kanilang kuta at umabot hanggang sa kanilang pananim. Nagbaon din kami sa lupa malapit sa kanilang kuta. Nagawa na natin ang misyon natin, Chong. Tapos na. Kailangan na nating umuwi. Habang nagpapahinga pa sila, hindi nila tayo dapat abutang narito sa lugar na malapit sa kanilang kuta. Chong, mga ilang araw bago umepekto ang pulbos na ikinalat natin. Ang isinaboy natin sa hangin ay agad-agad na magkakaroon ng epekto sa kanila. Maging sa kanilang pananim. Ang ibinaon naman sa lupa ay pangmatagalan ng epekto. Kaya mararamdaman nila ang mga magiging pagbabago sa kanilang pamayanan. Kaya bago pagganap na magising ang mga aswang, ay nilisan na namin ang kuta. Maghihintay na lamang ako ng mga mangyayari sa darating na araw. Kaya naman, ng sumunod na araw, hindi pa man nakakarating sa akin ng balita, ay may kutob akong nagkakaroon na ng epekto ang aming ginawa ni Jerry sa pamayanan ng mga aswang na bangkalan. Bakit mga kasama? Ano nangyayari sa inyo? Bakit nagkakaroon ng pantal ang mga braso ninyo? Sobrang kati ng katawan namin. Magkatapos namin kaanihin ang mga bunga ng ating mga talim, ay kinati na kami. Ngayon lang nangyari ito. Nahihirapan ding huminga ang ibang matatanda at bata. Nararamdaman ko rin ang sinasabi mo. Parang may kakaiba nga sa hangin. Para bang may lumason sa atin. Bukod sa kakaibang nararamdaman ng mga naninirahan sa kuta ng mga aswang, nakita rin nila ang unti-unting pagkatuyo ng kanilang mga pananim, maging ang mga alaga nilang hayop na kanilang pagkain ay nangihina at ang iba ay nangamamatay. Ano bang nangyayari sa mga kalahi ko? Maging sa pananim sa aming kuta. Sino kaya ang walang yang may kagagawa nito? Hindi ito makakabuti sa aming lahi. Paano na lang ang nalalapit na pagkagising ng aming supremo kung ganito ang makikita niyang kalagayan ng aming lahi? Kung magpapatuloy ito, kailangan magising na siya na mas maaga mula sa mahabang panahon na pagkakatulog. Dahil siya lamang ang maaaring makatulong sa amin. Kung hindi, baka maubos kami. Dahil sa ginawa namin ni Jerry, ay nabawasan ang pamimerwisyo ng mga aswang sa lupang sinasaka ko. Kaya nagsimula kong ayusin
ang mga pananim. Sapat na ang ginawa kong pagkalat ng lason sa hangin at paglason sa lupain ng mga aswang para mataranta sila. Kung mararamdaman nilang hindi sila magiging ligtas sa kanilang lugar, ay sila na mismo ang aalis upang magtungo sa lugar na walang peligro. Subalit hindi pala magiging madali para paalisin ng mga aswang na yon habang abala ko sa aking trabaho sa bukid nang makaramdam ako ng mga kaluskos na tila may mga paparating. Pakiwari ko ay gumagapang sila sa mga damo papalapit sa akin hanggang magulat na lamang ako nang biglang lumitaw malapit sa kinaroroonan ko ang tatlong nilalang. Kasama roon si Primo at nagpakilalang katiwala ng mga aswang. Nagpakita ka uli. Anong kailangan mo, Primo? Hayop ka. Alam kong ikaw ang may kagagawan ng lahat. Ano ba sinasabi mo? Nagkukunwari ka pa. Ikaw ang lumason sa aming mga pananim. Makit sa aming lupa. Ang mga kauri ko nanghihina sila dahil sa iyong ginawa. Nilason mo kami. Kung nilason ko kayo, bakit buhay pa kayo? Dahil nagagawan labanan ng aming katawan ng lason mula sa hangin. Pero ang lason mula sa lupa ay sumisira ng mga pananim namin. Nagkakasakit din ang mga alaga naming hayop. Nakatitiya ka ba na ako nga may kagagawa nun? May ebidensya ka ba? Nakakasiguro ako na ikaw yun, wala nang iba pa. Dahil nararamdaman ko yun. Ikaw lang ang tanging may kaalaman para gumawa ng bagay na makakasira sa aming lahi. Tama lang naman sa inyo yun eh. Dahil pinipilit mong kunin ang lupang sinasaka ko. Gusto mo kaming palayasin sa lupaing pagmamayari namin. Dahil yun ang nararapat. Kailangan namin ang lupang yun. Lalo na't para yun sa amin. Ang tigas din naman ng pagmumukha mo, no? Paulit-ulit ka eh. Pilit mong inaangkin ang hindi naman sa inyo. Ang mga aswang na bangkalan, ang tunay na nagmamayari sa lupaing sinasaka mo. Hindi ka ba talaga titigil? Ipipilit mo pa rin ang gusto mo? Oo, mga kasama, ang taong yan ang ibig lumipol sa atin. Siya ang lumalason sa atin. Kaya kailangan gumanti tayo sa kanya. Biglang nagbago ang anyo ng dalawang lalaking kasama ni Primo. Naging aswang bangkalan ito na may anyo ng mabangis na hayop. Isang katulad ng baboy ramo at ang isa naman ay gaya ng isang pusang gubat. Hindi naman ako nagpakita ng takot. Inihanda ko ang hawak kong matsyete na kanina lang ay ginagamit kong pamputol ng mga kahoy na ginagawa kong gapangan ng mga tanim kong gulay. Hindi gumagalaw si Primo sa kanyang kinatatayuan, kundi ipinaubaya niya sa kanyang mga kasama ang pag-atake sa akin. Sinunggaban ako ng aswang na mukhang baboy ramo. Palundag itong dumalung sa akin. Ibinasiwas ko naman ang hawak kong matsyete at tila sinuwerte naman ang aswang dahil buntot lang nito ang nahagip at tinamaan. Tagpas ang buntot nito at mula sa naputol na buntot ay sumirit ang dugo. Sunod naman akong sinunggaban ng aswang na mukhang pusang gubat. Nakaamba ang matutulis na pangil at ang matutulis na kuko mula sa unahang paa nito. Sinalubong ko yun ng aking hawak na armas. Sa talas ng aking matsyete ay naputol ang isang paa ng aswang na mukhang pusang gubat. Labis niya itong ininda. Subalit hindi pa rin nagpaawat. Lalo siyang nagwala at muling sumugod sa akin ang hayop at sinundan ng pagsugod din ng aswang na mukhang baboy ramo na naputulan ng buntot. Mabilis akong umikot habang nakaumang at iwinawasiwas ko ang matalas kong armas. Naramdaman ko ang pagtama ng matsyete sa katawan ng dalawang aswang. Nakita ko na lamang na nagkaroon ng malaking hiwa sa tiyan ang aswang na mukhang baboy ramo. Samantalang
Halos matagpas ang ulo ng aswang na nasa anyo ng pusang gubat. Nangingisay ang mga ito na bumagsak sa lupa na tila habol ang paghinga habang umaagos ang sariwang dugo mula sa kanilang sugatang katawan na dumidilig sa lupang aking taniman. Hayang primo, nakita mo ba ang nangyari sa mga kasama mo? Kaya ikaw na ang susunod ko, hayop ka. Humanda ka na! Nakita ko na tila natigilan si Primo pero biglang nagbago ang kanyang anyo. Naging napakapangit na aswang na bangkilan siya at ang buong akala ko ay susunggaban ako pero hindi yun ang kanyang ginawa. Tila bahag ang buntot nito na tumakbo papalayo. Gusto ko pa sanang habulin pero magpapakapagod lang ako. Alam kong hindi siya magpapahuli sa akin dahil sa pangyayaring yun, tsak lalo niyang paghahandaan ang pagbabalik at magsasama siya ng mas maraming kauring aswang para humarap sa akin. May araw din ang rustiko na yun. Kailangan mapaghandaan ko siya. Dahil hindi siya pangkaraniwan. May taglay siyang pangontra. At ang gamit niya machete, kakaibang talas. Hindi gumagaling ang sugat na likha ng kanyang armas. Kundi nagiging dahilan yun. Nagkabatay ng aking mga kasama. Pero hindi pa ako tapos sa kanya. Pagbabayaran niya ang kanyang ginawa. Alam kong labis-labis ang sama ng loob ng katiwalang aswang na si Primo dahil sa mga nangyari. Kaya batid kong hahanap siya ng paraan para makaganti. Kaya iyon ang dapat kong paghandaan. Nang makabalik na ako sa aming bahay, ay naikwento ko sa mga kasamahan ko sa bahay ang naging pakikipaglaban ko sa aswang. Si Primo ba ang nakalaban niyo, Chong? Oo, Jerry, siya nga. Pero tsak na wala pong binatbatang aswang na yun. Dahil natalo niyo po sila, di ba tay? Tama po ako? Oo, anak. Siyempre, hindi basta papayag ang tatay mo na matatalo ako ng aswang. Mabuti na lang talaga at walang masamang nangyari sa iyo, Rustico. Biana, hindi ako mapapahamak. Kaya ko mga aswang. Kaya lang galit na galit sila sa akin. Lalo na ang Primo na yun. Dahil nagbunga na ang ginawa natin, Jerry. Ha? Talaga, Chong? Oo, dahil nalalaso na sila. Kaya unti-unting manghihina sila dahil sa pulbos na dahon ng mga ligaw na halaman. Nalalaso na rin ang kanilang lupain dahil sa ibinaon natin sa kanilang lupa. Natutuyo at namamatay na ang kanilang mga pananim. Tama lang naman sa kanila yun Dahil gusto nila tayong guluhin. Hindi nga sila pumapatay ng tao, pero napipirwisyo naman ang mga alaga natin. Pati ang mga pananim natin, sinisira nila. Pero ang hindi ko matanggap sa lahat ay ang kagustuhan nilang makuha ang lupang sinasaka ko na galing pa sa aking mga ninuno. Kalabisan na yun na ba? Dahil buhay at kinabukasan natin na nakataya sa lupang pinagmumulan ng ating ikinabubuhay. Hindi ko maaaring basta isuko ang lupang napakahalaga sa akin. Handa kong ipagtanggol ito kahit pamalagay sa peligro ang buhay ko. Subalit hindi ipapayag ang katiwala ng aswang na tuluyang maubos ang kanilang lahi, lalo na ang tuluyang mawasak ang kanilang pamayanan. Kaya lang, Rustico, tsak na may paraan din sila para kontrahin ang ginawa mong paglason sa kanilang lupain. Ang totoo ay naisip ko rin yan, Biana. Dahil hindi sila papayag na masira ang kanilang binuong pamayanan. Hindi kaya lalo ka lang malagay sa panganib niyan? Sabi ko naman sa iyo, nakahanda lagi ako sa anumang gagawin nila. Kung hindi nila makukontra ang ginawa kong paglason sa kanilang lupain, isang bagay lang ang maaaring ibunga nun. Anong pwedeng ibunga, Rustico? Tayo na magmamay-ari ng kanilang lupa. Magiging atin yun, Biana. Iiwan nila ang kanilang lupain
Dahil hindi na nila mapapakinabangan pa. Pero nilason mo na yun, hindi ba? Paano pa natin mapapakinabangan yon? Ako ang lumason, di ba? Kaya ibig lang sabihin, ako rin ang makakagawa ng paraan para mawala ang lason sa lupa. Alam mo rin yun? Ano ka ba naman, Biana? Nakalimutan mo na yata na apo ko ng isang dakilang antingero. Maraming naituro sa akin ng lolo ko na siyang nagagamit ko ngayon. Kaya nga, hindi ako basta mapakialaman ng mga aswang dahil nagdadalawang isip din sila. Pero ang gusto ko sana, Rustico, ay matapos na ang problemang ito. Alam mo naman na ayoko ng gulo. Kaya nga tayo lumayo ay para umiwas sa problema. Kaya lamang, dito rin pala sa lugar na pinuntahan natin ay punong-puno ng problema. Biana, kahit saan tayo magtungo, ay di mawawala ang problema. Karugtun na yan ang buhay ng tao. Ang kailangan lang natin ay maging matatag sa lahat ng problema. Alam ko, pero nakakapagod kapag laging merong problemang dapat harapin. At dito naman ako hinding-hindi ko kayo pababayaan. Dahil sa mga naging plano ko at ipinakitang tapang laban sa mga aswang, ay tila naduwag ang mga ito. Yun ang naisip ko. Sa bawat araw at gabi ay naghihintay ako para balikan ako. Pero wala silang ginawa. Buong akala ko ay tinanggap na nila ang kanilang pagkatalo. Subalit hindi pala. Dahil pagkalipas ng halos 1 buwang pananahimik at pagiging abala ko naman sa aking lupang sinasaka, ay di ko inaasahan ang kanilang ginawa. Malalim na ang gabi ng mga sandaling yon. Tahimik na kaming nagpapahinga nang gisingin kami ng kakaibang ingay. Wari mga ugong yun at masakit sa tenga. Rustico! Rustico, gumising ka! Rustico! Bakit ba yung Biana? Ano ba nangyayari? Pakinggan mo, may ingay ako narinig. Parang ugong at masakit sa tenga. Aba, oo nga no. Saan galing ang ugong na yun? Parang nasa labas lang ng bahay. Kung kailan gabi naman at nagpapahinga ng mga tao, saka naman nagkaroon ng ganyang ugong. Bumangon ako at sumilip sa bintana. Maliwanag ang buwan ng mga sandaling yon, kaya maaaring makita ang anumang meron sa labas ng bahay. Bahagya akong binuksan ng bintana ng bahay. Nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita. Laksa-laksang insekto na lumilipad sa labas ng bahay. Kaya agad kong isinara ang bintana dahil napansin kong tila papasok ang mga kakaibang insekto na yon. Bakit, Rustico? Ano ba mga yon? Napakaraming insekto, Biana. At sila lumilika ng kakaibang ugong na masakit sa tenga. Pero saan galing ang mga insekto na yon? At bakit biglang-biglang nagkaroon dito noon? Hindi ko rin alam. Pero iba ang kutob ko. Ano yun, Rustico? Sabihin mo. Baka mga insektong alaga ng mga aswang ang nariyan sa labas. Ano? Mga alaga ng aswang? Ang mga insektong yon? Oo. At ginagamit nila ang kanilang mga alagang insekto para guluhin tayo. Dahil may mga aswang na bangkilan na galing sa lahi ng mga mambabarang. Kaya malamang sila ang may pakana ng mga yan. Kung ganun, posibleng tayo ang target ng mga insekto. Oo, Biana. Kaya kailangan walang kahit isang insekto makapasok sa loob ng bahay natin. Dahil hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin kapag nakagat tayo ng mga insekto. Habang nag-uusap kami, wala kaming kamalay-malay na lumabas pala ng bahay si Jerry. Kaya narinig namin ang kanyang malakas na sigaw. Si Jerry yun ah! Naloko na. Basta na lang siya lumabas nang hindi muna nagtatanong sa atin. Anong gagawin natin, Rustico? Walang tigil sa pagsigaw si Jerry! Nagmamadaling sumilip sa maliit na siwang ng bintana si Biana. Kitang-kita niya na dinumog ng mga insekto ang buong katawan ni Jerry. Rustico, tulungan mo si Jerry! Baka patayin siya ng mga insekto, kawawa naman siya! Hindi ko maaaring pabayaan ang aking pamangkin. Subalit hindi madaling kalabanin
ang mga insekto. Lalabas ako, Biana. Ibigay mo sa akin ang kumot. Kailangan ko yan para ipantakip ko sa katawan ko nang hindi ako kagatin ng mga insekto. At wag na wag kayong lalabas ng bahay. Kung ayaw niyong pati kayo, ay pagpiesta ng mga insekto. Naiintindihan mo ba ako? Oo, dito na kami ni Joriel. Labasin mo si Jerry at tulungan mo siya. Naalala ko na may mga natira pa nga palang pinatuyong halamang ligaw na nasa kusina. Tira mula sa mga pinulbos namin ni Jerry. Kaya nagmamadali akong kinuha yon, pati ang posporo. Lumabas ako ng bahay na nakatakip ng kumot ang katawan. Nakita ko ng pamangking ko na hirap na ang kalagayan. Puno ng insekto ang katawan na nakakapit sa kanyang muka at braso. Chong! Chong, tulungan mo ako, Chong! Ayoko tantanan ng mga insekto! Ang sakit ng kagat nila, Chong! Tulungan mo ako! Huwag ka mag-alala, Jerry! Heto na at gagawa ko ng paraan! Bilisan mo, Chong! Hindi ko na kaya ang sakit! Para mga agat ng liguan! Nanunuot sa katawan ko, Chong! Tulungan mo ako! Nagmamadali akong ibinaba ang tuyong dahon ng ligaw na halaman. Napansin kong patungo sa kinaroroonan ko ang ibang mga insekto. Plano nila na lumapit sa akin. Ako naman ang nais nilang sunggaban at pagpiestahan. Tsu! Umalis kayo! Mga walang hiya kayo! Mga insekto kayo! Kinagambala ng mga insekto ang aking ginagawa. May ilang piraso pa na dumapo at kumisot-kisot sa aking braso na di natatakpan ng kumot. Tama si Jerry. Matindi ang sakit ng kagat ng insekto. Ilang ulit kong kinuskos ang palito sa kahan ng posporo pero namamatay ang sindi dahil sa hangin. Ano ba? Makisama ka naman, lintik ka! Huwag ka munang humangin! Namamatay ang sinti ng palito! Muli kong sinubukang ikuskus ang palito ng posporo. Umapoy yun, kaya nagmamadali kong idinikit sa tuyong ligaw na halaman. Salamat at umapoy agad ito at nagsimulang masunog. Unti-unti na nagkaroon ng usok. Tinanggal ko na ang kumot at nakatalukbong sa akin at ginamit ko yun para gamiting pampalakas ng apoy mula sa nasusunog na tuyong halaman. Sa paglakas ng apoy ay nagkaroon yun ng makapal na usok. Gamit ang kumot ay itinaboy ko ang usok patungo sa kinaroroonan ni Jerry. May laksalaksang insekto na pumupupog sa kanya. Nang maramdaman ng mga insekto ang usok mula sa nasusunog na ligaw na halaman, ay naligalig ang mga ito. Nagliparan ang mga insekto na hindi alam kung saan patutungo. Isa-isang umalis ang mga ito sa katawan ni Jerry. Lumilipad at pakalat-kalat sa hangin na hindi alam kung saan pupunta. Ipinagpatuloy ko ang pagpaypay sa apoy upang kumalat pa ang usok at tuluyang itaboy ang mga pesteng insekto. Dahil sa patuloy na pagkapal ng usok ay tila hilong-talilong ang mga insekto na nag-alisan sa katawan ni Jerry. Walang naiwan kahit isang insekto at tuluyan ng lumipad palayo. Agad kong nilapitan si Jerry. Natadtad ng kagat ng insekto sa katawan na unti-unti na ring namamaga. Ang sakit ng kagat nila, Chong! Ang hapde! Namamaga na rin ang kagat nila. Hayop ang mga insektong yun ah. Saan pag-alig ang mga yun, Chong? Mga alaga ng aswang na bangkidan sila. Sila nagpadala ng mga insekto dito sa atin. Hayop sila. Anong gagawin ko, Chong? Namamaga ang mukha katawan ko. Huwag ka mag-alala, akong bahala. Magagamot natin yan. Isinama ko na sa loob ng bahay si Jerry. Maigi na lamang at nanatili sa loob ang aking mag-ina. Hindi sila lumabas ng bahay kaya hindi sila naging biktima ng mga insekto. Kinuha ko ang nakatabi kong langis na binabaran ng halamang gamot na merong orasyon. Ipinahid ko yon sa katawan ni Jerry
na kinagat ng mga insekto. Sadyang mabisa ang langis na yon, kaya pagkalipas lamang ng ilang oras ay umimpis din ang pamamaga ng kanyang katawan dahil sa kagat ng mga insekto. Hindi talaga tayo titikilan ng mga aswang na yon. Oo, Biana. Ang nais nila ay gumanti sa akin. Ano pa kayang sunod nilang gagawin, Rustico? Hindi ko rin alam. Dapat lamang ay maging handa tayo palagi. Muli ay nabigo ang plano ng mga aswang sa pamumuno ni Primo. Kaya hindi ko man naririnig ang kanyang reaksyon, ay tiyak na galit ito sa mga nangyari. Lalo na si Primo. Naisahan na naman kami ng walang yang Rustico na yun. Nagawa niyang itaboy ang mga insektong alaga ng aming lahi. Ano pa ba maaari kong gawin para makaganti sa kanya? Sadyang kakaiba ang Rustico na yun. Malakas sa kanyang taglay na kapangyarihan. Hindi siya isang pagkaraniwang antingero lamang. Pero hindi ako dapat na sumuko. May iba pang paraan. Malapit nang dumating ang pagbibilog ng buwan at ang pagiging kulay dugo ng liwanag dito. Yun na rin ang hinihintay namin sandali upang gumising mula sa mahabang pagkakatulog si Supremong Sebastian. Ilang dekada na rin ang kanyang naging pamamahinga. Sa paggising niya, tiyak na mas malakas siya. Kaya lahat ng problema ng aming lipi ay mabibigyan ng solusyon. Yun na rin ang pagkakataon para maging malakas kaming mga aswang na magkilad. Kung ano man ang pinaplano ni Primo, ay yun ang patuloy kong pinaghahandaan. After paghandaan, dahil alam kong hindi siya titigil at gagawin niya ang lahat para gumanti. Kaya lamang, kailangan sa paggising ng aming Supremo ay isang magandang pamayanan ang kanyang dapat na makita. Pero hindi pa rin umaayos sa mga pananim namin dahil sa lason sa lupa na kagagawa ni Rustico. May paraan para mawala ang lason sa lupa. Dapat itong madiligan ng dugo. Dugo yun mula sa lahi ni Rustico. Kaya kailangan may gawin kaming paraan para makuha ang kahit sino mang mula sa kanyang pamilya upang gamitin pandilig ang dugo nito at maging pagkain ng aming Supremo sa kanyang paggising. Pinakamainam na handog sa Supremo ay ang anak ni Rustico. Kaya naman, sa bawat araw na lumilipas, ay di ko maiwasang mag-alala para sa pamilya ko. Alam ko na kaya ko silang protektahan, kaya lamang hindi sa lahat ng oras ay nakamasid ako sa kanila. May sarili silang buhay at mga lakad, kaya ang kaya ko lang gawin ay magpaalala sa kanila. May taglay akong anting-anting, pero para lang yun sa akin. Ang sandata ko namang machete, bagamat kakaiba ito, ay ako lang ang may kakayahang gumamit ng tama. Kaya hindi rin maalis sa akin ang mabahala. Hindi ko rin naman magagawang isama lagi ang mag-ina ko sa aking mga pupuntahan, lalo na sa pagtatrabaho ko sa lupang aking sinasaka. Aalis na ba tayo, Chong? Oo, Jerry. Lilinisan natin ang taniman at may mga tanim tayong dapat na anihin. Kahit papano ay may mga tanim akong nagbunga, kahit ang iba ay sinira ng mga aswang. Tara na, Chong, para matapos na natin ang gagawin natin na maaga. Kinuha ko na ang aming gamit na dadalhin, maging ang baong pagkain. Siyempre, hindi ko makakalimutang dalhin ang aking machete. Nagpaalam na ako sa aking mag-ina na naroon sa kusina. Binininang ko si Joriel na huwag pupunta sa kung saan-saan at huwag iiwan ang kanyang ina. Nang nakalabas na ako kasama si Jerry ng bahay, ay sinimulan na ang paglalakad. Ngunit napahinto ako saglit. Bakit, Chong? May nakalimutan ka ba? Wala, Jerry. Ba't tuminto kayo tapos lumingon pa kayo sa bahay?
Ewan ko ba? Basta bigla na lang akong kinabahan eh. Chong, nagiging nervyoso po yata kayo ah. Di ba sabi mo nga, wala naman dapat na ikabahala? Oo, kaya lang, hindi ko rin maipaliwanag yung kabang nararamdaman ko. Malamang, nakarami ka na naman po ng nainom na kape, Chong. Siguro nga. Mahilig kasi kayong uminom ng purong kape. Kaya madali kang kabahan. Iwas-iwas din kayo sa kape, Chong. Tara na nga, ang dami mong pang sinasabi. Puro ka kalokohan eh. Patuloy kami sa paglalakad. Nang hindi inaasahan, ay may maapakan akong matulis na sanga ng kahoy at bumaon yun sa akin suot na tsinelas na medyo manipis na. Aray ko! Aray, ang sakit! Bakit, Chong? Tumagos itong matulis na sanga sa napudpud kong tsinelas. Tumusok sa paa ko. Hala, Chong, parang dumugo yata. Oo, pero maliit lang naman. Chong, parang minamalas ka yata ngayon ah. Nagkataon lang siguro to. Maaaring nagkataon lang na may aberyang nangyayari habang papunta kami sa lupang aking taniman. Kaya lamang, tila may kung anong nais ipahiwatig ang mga pangyayaring yon. Sa kabila nun, ay nagpatuloy pa rin kami ni Jerry sa aking taniman para gawin ang ilang mahalagang bagay doon. Subalit, habang nagtatrabaho kami sa taniman, ay hindi mawala ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko mawari kung saan ba nanggagaling ang kabang yon. Hapon na nang matapos namin ang aming trabaho. Papauwi na kami ng bahay. Subalit ang kaba sa dibdib ko ay hindi pa rin nawawala. Nang malapit na kami sa bahay, ay napansin kong nakabukas ang pinto. Normal lamang yon na ang ibig sabihin ay merong tao sa loob. Naiwan sa labas ng bahay si Jerry dahil sinabi nitong sa labas na lang muna siya at mamaya na lang papasok sa loob. Tumuloy na ako sa loob ng bahay, kaya lamang walang tao ron gaya ng aking inaasahan. Tinawag ko ang asawa kong si Biana, subalit walang sumasagot. Tinawag ko rin ang anak kong si Joriel. Wala pa ring sumasagot. Lalo lang lumakas ang kaba ko. Pumasok ako sa nag-iisang kwarto sa aming bahay. Wala ring tao doon. Nadagdagan na ang aking kaba at lalo na akong nabahala. Palabas na sana ako ng bahay nang makarinig ako ng hikbi na galing sa likod ng bahay sa gawing kusina. Lumabas ako at dumaan sa pinto ng kusina. Nakita ko ang asawa kong si Biana. Magulo ang buhok, may sira ang damit, may mga pasa at kalmot sa katawan. Anak ng putya! Biana! Ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan ang itsura mo? Rustico! Rustico! Salamat! Salamat at umuwi ka na! Ano ba nangyari sa'yo? May dumating dito na mga lalaki. Hindi ko sila kilala. May itim ang palibot na mga mata nila. Sinaktan nila kami ni Joriel. Pero wala kaming nagawa. Malalakas sila. Si Joriel, ang anak natin. Nasaan siya? Kinuha nila, Rustico. Tinangay nila ang anak natin. Hindi ko alam kung bakit nila dinala. Naglaban ako sa kanila para di nila makuha ang anak natin. Pero malakas sila. Hindi ko sila kaya. Mga walang hiya sila. Ba't nila kinuha ang anak natin? Sino ba ang mga yon? Mga aswang ba sila? Sila ba yung naroon sa gubat? Walang ibang gagawa ng ganitong bagay kundi ang mga yun lang. Dahil galit sila sa akin. Kaya maging kayo ay idinamay nila sa kanilang galit. Hindi sila makaganti sa akin. Kaya sa inyo sila gumaganti. Rustico ang anak natin. Baka kung anong gawin nila kay Joriel. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa anak natin. Nag-iisa natin siyang anak. Hindi ko kayang mawala siya. Akong bahala, Biana. Hahanapin ko ang anak natin. Babawiin ko siya at ibabalik ko siya ng buhay. Gawin mo yun, Rustico.
Hindi ko kayang mawala si Joriel. Magkahalong galit, lungkot at sakit ng kalooban ang nararamdaman ko ng pagkakataong yon. Gusto kong lumabas at magwala para mailabas ang nararamdaman kong galit, pero kailangan ako ni Biana ng pagkakataong yon. Samantalang si Jerry ay nakatingin lang sa amin habang yakap ko ang aking asawa. Makikita rin sa mga mata niya ang lungkot at galit, lalo na't mahal na mahal niya at para na ring kapatid ang pinsan niyang si Joriel. Chong, nandito lang ako. Kahit ano gagawin ko, tutulungan ko kayo para hanapin si pinsan. Kahit pa malagay sa panganib ang buhay ko, Chong. Salamat, Jerry. Alam ko kung nasan ang anak ko. Walang ibang lugar na maaari silang pagdalhan kay Joriel. Puntahan natin ang kuta ng mga aswang na yon, Chong. Alam kong tama ang hinala ko. Dahil walang ibang pagdadalhan ang mga aswang na kumuha sa anak ko, kundi dun lamang sa kanilang kuta. Kung ano man ang gagawin nila, yun ang hindi pa malinaw sa isip ko. Ikaw pala ang anak ni Rustico. Ansiyang ipandidilig sa lupang nilagyan ng lason ng tatay mo. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Bakit gusto mo ba malaman? Ano po bang gagawin niyo sa akin? Simple lang naman. Ipandidilig namin ang dugo mo sa aming lupa para mawala ang sumpa ng lason na ibinaon ng tatay mo. Papatayin niyo po ako? Natural! Ikaw ang magiging kabayaran sa lahat ng kawalagyaan na ginawa ng tatay mo sa amin. Hindi po walang yan tatay ko. Mabait po siya. Akala mo lang yun! At isa pa dapat mo malaman, bata. Magiging masarap ka rin pagkain ng aming supremo. Sa tagal ng kanyang pagkakatulog, tsak magugustuhan niya ang sariwang laman at dugo mo. Ang sasama niyo. Mga demonyo kayo. Oo! Dahil tapos na ang panahon ng aming kahinaan. Magigising na ang aming supremo na siya magpapalakas sa amin. Kaya kami na ang mangunguna sa lugar na ito. At ang lupang taniman ng itay mo, makukuha na namin yon. Dahil amin yon. Kailangan namin ng mas malawak na lupa para sa aming pagpaparami at pagpapalakas. Hindi ko kayo naiintindihan. Hindi mo na kailangan maintindihan pa, bata. Dahil hindi ka rin naman magtatagal. Bukas ng gabi ang pagbibilog ng buwan at ang pagkukulay dugo din ito. At sa daling aming pinakahihintay, ang pagbangon mula sa pagkakahimlay ng aming malakas na supremo. Hindi na kami makapaghihintay pa. Alam kong lumalawak ang bawat oras. Kaya naman, pagsapit ng dilim, ay babagtasin na namin ni Jerry ang pagpunta sa kuta ng mga aswang. Kailangan makuha namin doon ang anak ko na si Joriel. At dahil hindi ko basta maiiwang mag-isa si Biana, kaya kumausap ako ng malapit naming kaibigan para makasama ng asawa ko at magbantay. Lalo na't nasa hindi pa rin maayos na kalagayan si Biana. May pagkakataon na biglang sumisigaw at umiiyak kapag naaalala niya ang ginawa ng mga aswang at ang pagdukot sa aming anak. Inihanda ko ang kailangan naming dalhin. Inilagay ko na sa bulsa ng aking suot na pantalon ang anting-anting na magbibigay sa akin ng lakas at magpapahilom ng sugat na maaari kong tamuhin sa pakikipaglaban. Samantalang ang aking makapangyarihang machete na laging maaasahan ay tiniyak kong hindi ko makakalimutan. Isang medalyon naman na matagal ko nang itinatago ang ibinigay ko naman kay Jerry. Chong, ipapagamit mo to sa akin?
Oo, Jerry. Kailangan natin yan. Inorasyonan ko na rin yan para magkaroon ng bisa. Ang medalyon na yan ay makakatulong para hindi tayo maamoy ng mga aswang. Isa yung simpleng medalyon pero magagamit natin sa pagkakataong ito. Pandagdag po ito sa mutya na makapuno na taglay ko. Para naman maging malakas ako, Chong. Tama ka, Jerry. Kaya maganda ka. Kaya nang natiyak namin na handa na ang aming mga kailangan, ay binagtas na nga namin ang daan papunta sa lupain ng mga aswang. Nagsimula ng sumikat ng sandaling yon ang buwan. Napapansin kong kakaiba ang sikat ng buwan. May kulay pula ang liwanag nito. Isang pagkakataon na mahalaga sa mga aswang. Ayon sa aking nalalaman, panahon yun para sa kanilang mahalagang okasyon at kung anong seremonyas. Kaya sa pagpunta namin sa kanilang kuta ay tiyak na may kakaibang mangyayari. Bigla na naalala ko ang anak kong si Joriel. Nakaramdam ako ng takot para sa aking anak. Maaaring may gagawin sila rito, lalo na't magiging espesyal ang gabing yon. Nang nasa kuta na kami ng mga aswang ni Jerry, ay nakahanap kami ng lugar kung saan kami magmamanman. Mula sa aming kinalalagyan ay kitang-kita ang kanilang gagawing seremonyas. Subalit wala roon ang aking anak na kanina pa namin inaabangan. Marami ng mga aswang ang naroon, subalit nasaan yung tao pa rin sila. Yun nga lang, hindi pangkaraniwan ang kanilang anyo dahil sa mga mata nila na nangingitim ang paligid at kakaiba ang ekspresyon ng kanilang mga muka. Hindi nila ramdam na may ibang tao sa lugar dahil nagsimula na ring umepekto ang bisa ng medalyon na hawak ni Jerry. Nahahadlangan ng medalyon ang aming amoy upang hindi yun maramdaman ng mga aswang na naroon. Maya-maya lang ay lumabas na si Primo. Kasunod ay ang anak kong si Joriel na nakahiga sa isang pahabang mesa at nakatali ang magkabila ang kamay. May takip na tela ang kanyang bibig upang hindi makapagsalita at makasigaw. Parang sinuntok ang dibdib ko at nadurog ang puso ko habang nakikita ko ang kaawa-awang kalagayan ng aking anak. Mula sa pwesto namin ni Jerry ay kaya naming marinig ang sinasabi ni Primo. Ang batang ito, ang anak ni Rustico na sa sumira sa ating mga plano at nagmamatigas para hindi isuko ang lupang ating pagmamayari. Ansang magbabayad sa kanyang ginawa sa atin. Lalo na ang ginawa niyang paglason sa ating lupain. Ang dugo ng kanyang anak ang ididilig natin para mawala ang sumpa at lason sa ating lupain. Ngayong gabi rin magigising ang ating supremo. Kaya tama lang na ang sariwang laman ng batang ito ang kanyang magiging pagkain. Nagsigawan ang mga aswang habang ramdam ko ang sakit sa kalooban dahil sa mga binibitiwang salita ni Primo. Bilang ama naman ay hindi ko kayang manood na lamang sa susunod nilang gagawin sa aking anak. Jerry, hindi ko na kayang nakikita kong ito. Anong gagawin natin, Chong? Lalapitan ko na sila. Hindi ako papayag na mapahamak ang anak ko. Pero Chong, delikado. Alam kong matapang ka at kaya mong labanan ng mga aswang, pero sa dami nila baka mabigo tayo. Lalo na magigising na ang kanilang supremo na magbibigay sa kanila ng ibayop ang lakas. Chong, huwag tayo magpadalos-dalos. Mag-isip tayo ng paraan. Nag-uusap kami ni Jerry nang mapansin namin na nag-iiba ang kulay ng liwanag mula sa buwan. Nagiging kulay pula na yon. Chong, ano nangyayari? Tignan mo ang liwanag ng buwan, oh. Ito na ang hinihintay nila sa dali, Jerry. Biglang nag-ingay ang mga aswang. Kasunod ay ang tila mga tunog ng kahoy na kanilang ginamit na instrumento, katulad ng tunog ng kulantang
isang uri ng instrumento na gawa sa kahoy na lumilika ng tunog. Tahimik kami ni Jerry na nakamasid sa mga mangyayari. Pumasok ang ilang kalalakian. Nabuhat ang isang malapad na tila papag at may nakatakip na telang itim. Inilagay yun sa unahan ng mga nagkakatipong aswang. Tinanggal ang takip at lumantad ang isang lalaking tila mahimbing na natutulog. Siya ang tinatawag nilang Supremo na binanggit ni Primo na magigising sa sandaling yon. Dahil naalis na ang itim na telang nakatakip sa nahihimbing na lalaki. Kaya nasinagan siya ng kulay dugong liwanag mula sa buwan. Dumilat ang mga mata nito at dahan-dahang bumangon. Lalong lumakas ang tunog ng mga instrumentong kahoy na may kasama pang sigawan ng mga nilalang na nagkakatipon sa lugar na yon. Nagising na ang kanilang Supremo, bagay na kanilang pinakahihintay. Dahil sa pangyayaring yon, ay lalo namang lumakas ang kaba ko, hindi para sa amin ni Jerry, kundi para sa aking anak na si Joriel. Kaya tumayo ako sa pinagkukublihan namin ni Jerry. Alam ng pamangkin ko ang aking pinaplano, kaya pinigilan niya ako. Subalit buo na ang desisyon ko. Lalapit ako sa pagkakatipo ng mga aswang. Kailangan may gawin ako para iligtas ang aking nag-iisang anak. Inalis ko sa pagkakasabit sa aking bewang ang armas kong machete at iniwan ko yon kay Jerry. Lumapit ako sa magkakatipong mga aswang. Halos napatingin sa akin ang mga kampo ng dilim sa ginawa kong paglapit. Nakatingin sila sa akin, lalo na si Primo at ang kagigising lang na Supremo. Anong ginagawa mo rito, Rustico? Pati ba naman ang mahalagang okasyon namin ay pinakikailaman mo? Narito ako para sa anak ko, hayop ka. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag ang anak ko. Napakabata pa niya. Siya ang kabayaran sa lahat ng ginawa mo. Ang dugo niya ang magtatanggal sa lason na ikinalat mo sa aming lupain. Nakikiusap ako sa iyo, Primo. Huwag ang anak ko. Ako na lang. Buhay ko na lang ang kunin niyo at huwag na ang anak ko. Napakabata pa niya at marami pa siyang pangarap. Maawa kayo. Talaga bang ito ang gusto mong mangyari, Rustico? Makikipagpalit ka sa anak mo? Oo, Primo. Handa kong gawin yun para sa kaligtasan ng aking anak. Talagang mahal na mahal mo ang anak mo. Oo, at kahit buhay ko, handa kong ibigay para sa kaligtasan niya. Ba't naman kami tatanggi sa gusto mo? Isa pa, ikaw talaga may malaking atraso sa amin. Kaya tama lang na ikaw ang siyang magbayad. Mas marami ka rin dugo. Mas mapapakinabangan ang iyong laman ng mga kalahi ko. Hindi na tinanong pa ni Primo ang desisyon ng kanilang Supremo, kundi itinali niya ako at kinalagan naman si Joriel. Inalis din ang takip sa bibig niya. Tay, hindi niyo na lang po sana ginawa to. Paano po kayo, Tay? Huwag mo akong alalahanin, anak. Mahalagang makauwi ka ng buhay sa bahay natin. Dahil hinihintay ka ng nanay mo. Nariyan ang pinsan mo si Jerry. Makakasama mo siya sa pag-uwi. Pero Tay, papatayin po nila kayo. Ipandidilig po ang dugo niyo sa lupain nila. Anak, pabayaan mo na ako. Mas mahalaga na ikaw ang siyang mabuhay. Kaya sige na, anak. Lumayo ka na rito. Ang dami pang drama! Sige na! Humiga ka na sa lugar na hinigaan kanina ng anak mo. Dahil kailangan na simulan ng seremonyas. Baka mainip na ang aming Supremo. Pakiusap lang, Primo. Huwag niyong pakikialaman ang anak ko. Hayaan niyo siyang makauwi. Huwag ka mag-alala. Pababayaan namin ang anak mo. Sige na, bata. Umalis ka na rito.
At baka mamaya magbago pa ang isip namin. At isama ka na rin namin. At pareho na kayo magiging handog ng tatay mo. Natakot si Joriel sa sinabi ni Primo, kaya kahit nagdadalawang isip ay lumayo na ito. Nagtungo ito sa itinuro kong lugar sa kanya kung nasaan naghihintay si Jerry. Naigapos na ako at inihiga sa isang papag na gawa sa kahoy. Nang nakahiga na ako roon, ay napansin kong titig na titig sa akin ang Supremo. Napansin yun ni Primo, kaya lumapit siya. Supremong Sebastian, binibigay ko na po sa inyo ang pagkakataon at buong respeto para kayo po ang siyang tumapo sa taong ito na siyang alay at idilig ang kanyang dugo sa ating lupain. Bakit ganon? Bakit parang hindi ko kayang gawin? Alin ang hindi nyo kayang gawin, Supremo? Hindi nyo kayang itarak sa dibdib ng lalaking yan ang punyal ng kadiliman? Kakaiba ang nararamdaman ko sa aking katawan. Tila buhay na buhay ang dugo ko. Kakaiba ang init. Hindi ko yun kayang ipaliwanag. Naninibago lang marahil kayo dahil sa tagal ng inyong pagkakatulog. Ngunit ngayon ay taglay nyo na ang inyong kakaibang lakas na maaari din yung ibahagi sa aming mga kauri nyo upang kami man ay makinabang at magkaroon ng pambihirang lakas mula sa inyo. Mahal na Supremo! Nagkakaroon ng diskusyon sina Primo at ang kanilang pinuno. Hawak na ni Supremo Sebastian ang punyal na gagamitin para itarak sa aking dibdib upang bumulwak ang aking dugo at gamiting pandilig sa lupain na aking nilason. Subalit napapansin kong at tubili pa rin ang Supremo na gawin ang pagpaslang sa akin. Nakikita ko sa kilos at mga mata niya ang hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Supremong Sebastian, ano ba nangyayari sa inyo? Naghihintay ang ating mga kauring aswang. Kailangan na simulan ng pag-aalay upang mabahagian niyo rin kami ng inyong pambihirang lakas. Supremong Sebastian! Bakit ganito? Para bang may humahadlang sa akin at kakaiba ang lakas ng dugo sa aking katawan. Parang buhay na buhay. Sabi ko naman sa inyo, naninibago lang kayo dahil ilang dekada rin kayong nahimlay. Nakikiramdam lang ako, pero abot-abot ang takot na aking nararamdaman. Naghihintay na lamang ako ng sandali ng aking magiging kamatayan. Tanggap ko nang yun ang aking magiging kapalaran. Tila wala ring saysay ang anting-anting na taglay ko. Pinagpapawisan na ako ng malagkit habang nakahiga sa lamesang kahoy. Lalo na nang lumapit sa akin ang kanilang Supremo at itinaas ang hawak na punyal ng kadiliman para itarak sa dibdib ko. Sige na, Supremo! Gawin mo na! Subalit laking pagtataka ko. Sa halip na ibaon sa dibdib ko ang kanyang hawak na punyal, ay hinawakan niya ang suot kong t-shirt at ginamit ang punyal upang sirain yon para alisin ang suot kong pang-itaas hanggang ganap nang matanggal ang aking damit. Titig na titig siya sa akin. Itinulak niya ako upang tumagilid na tila may gustong makita sa aking likuran. Supremo! Ano to? Anong ginagawa mo sa lalaking yan? Hindi! Hindi! Meron nga siya. Kaya pala ibang nararamdaman ko. Kaya pala buhay na buhay ang dugo. Dahil tama ang kutob ko. Anong tama ang kutob niyo, Supremo? Kalaban ng ating lahi lalaking yan. Siya ang pumatay sa ating mga kauri. Malaki ang atraso ng lalaking yan na isa ring antigero. Pero siyang dahilan kung bakit pinili kong muling gumising pagkalipas ng mahabang panahon ng pagkakatulog. Siya ang dahilan ng lahat. Siya ang aking nag-iisang anak na iniwan ko bago ko nagapi ng isang makasta antigero at nagawang patulugin ng mahabang panahon.
Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Anak ako ng supremo ng mga aswang at siya ang aking ama. Sandali lang. Anong sinasabi mo, Supremo? Ang kanyang tato sa likuran. Ang pulang tato ng baligtad na triangulo na may mata sa gitna. Yan ang aking tatak. At ako pa mismo nagtatak niyan sa likod ng aking anak. Ngunit baka nagkataon lamang, Supremo. Hindi pwedeng maging anak mo ang isang antingero. Hindi ako maaaring magkamali. Anak ko siya. Dahil yun sa nararamdaman kong lukso ng aking dugo. Anak ko siya. Kaya wag na wag niyo siyang sasaktan. Kalagan niyo siya. Dahil siya ang aking magiging tagapagmana. Habang nakagapos at nakahiga ako, ay hindi pa rin makapaniwala sa aking mga naririnig. Subalit, hindi nagustuhan ni Primo ang sinabi ng Supremo na ako ang kanyang magiging tagapagmana. Hindi! Kay tagal kong hinintay ang paggising niyo, Supremo! Dahil alam kong ako ang susunod na mamumuno at magiging Supremo! Dahil matagal ako nagtiyaga. Hindi pala mangyayari yun. Kundi ang lalaking yan! Mabilis ang naging kilos ni Primo. Inagaw niya ang punyal sa kanilang Supremo. Saka lumundag siya at ibinaon yun sa dibdib ng kanilang pinuno. Nagkagulo sila habang ako'y nagpupumilit na makawala sa pagkakatali. Maging ang mga aswang na naroon ay nahati kung sino ang kanilang papanigan. May mga kumampi kay Prino at meron din sa kanilang Supremo. Nagbago na ang kanilang anyo. Naging aswang ang mga ito at sila ang nagsunggaban at nagpatayan. Subalit mas marami ang sumuporta kay Primo na nagbago ang anyo at naging mga nakakatakot na aswang na bangkilan. Walang nagawa ang sinabing panibagong lakas ng kanilang Supremo sa dami ng mga aswang na kumampi kay Primo at nagtulong-tulong silang atakihin ito. Naging magulo at maingay ang nangyayaring engkwentro. Habang nagkakagulo ay pinilit kong kumawala sa aking pagkakatali. Mabuti na lang at lumuwag yun hanggang sa makalag ko ang tali. Nagmamadali akong lumayo sa kinaroroonan ng kaguluhan at nakayukong nagtungo sa lugar ni na Jerry. Salamat na lamang at hindi pa pala sila umaalis. Jerry, mabuti na lamang at nandito pa kayo. Opo, Chong. Na hindi ka namin maaaring iwanan. Buti na lang po. Hindi natuloy ang pagpatay sa inyo, Tay. Pero Tay, tama po ba yung narinig ko? Anak po kayo ng Supremo ng Aswang? Hindi ko rin alam, anak. Pero hindi ito ang oras para malaman natin ang totoo. Kailangan umalis na tayo rito. Sinong may sabing makakaalis na kayo rito? Dapat ka bawala, Rustiko. Maging ang anak mo! Dahil kadugo niyo pala ang Supremo. Ngayong wala na siya, hindi ka na rin dapat mabuhay pa. Dahil manatili kang hadlang sa aking mga plano. Lalo na ngayon, dahil ako lang ang siyang dapat na mamuno sa lahi ng mga aswang. At hindi ikaw! Hindi ko ikinatutuwa na may lahi pala akong bangkilan. Pero hindi ako papayag na ikaw ang tatapos sa amin. Ikaw ang dapat na mawala para mapigilan ang iyong masamang plano. Kinuha ko kay Jerry ang aking machete at agad na inundayan ng taga ang aswang na si Primo. Subalit nakaiwas ito at bago pa ako muling sumugod sa kanya ay may iba pang aswang nakauri siya na dumaluhong sa amin. Naging maagap naman si Jerry. Agad niyang iwinasiwas ang buntot ng page sa ere na ipinagamit ko sa kanya. Umiigik ang mga aswang na tinatamaan ng buntot ng pagi. Bumagsak yun sa lupa, kaya agad ko namang sinunggaban at tinagpas ang leeg. Lalong nagalit si Primo dahil sa aking ginawa. Kaya umatungal ito, sabay daluhong, pero hindi ako ang punteriya kundi ang anak ko. Alam niyang kahinaan ko ang aking anak. Pero
Bago pa siya nakalapit, ay nagpaikot-ikot ako habang hawak ang machete. Kaya bago pa siya makalapit ay tinamaan ko ang kanyang braso. Napahinto ito sa kabiglang nilapitan ni Jerry at hinagupit ng buntot ng page. Dahil sa sakit ay napataba si Primo at nagmamadali akong lumapit at paulit-ulit kong ibinaon sa kanyang likuran ang matalas kong machete. Tumilamsik pa ang kanyang dugo. Hindi ko tinigilan ang pagbaon ng aking patalim hanggang sa tuluyan siyang malagutan ng hininga. Sumugod pa ang ibang aswang na naroon pero wala silang panama sa amin ni Jerry. Kaya iyon ang kanilang naging katapusan. Hindi lang pala dugo namin ng anak ko ang maaaring makatanggal ng sumpa at lason sa lupaing yon, kundi mismong dugo ng mga nagkutang aswang na naidilig sa lupain yon ay naging dahilan upang muling tumaba ang lupa at magamit para sa pagtatanim. Samantala, ang tungkol naman sa pagiging anak ng supremo ng aswang ay hindi na naging big deal sa akin. Alam kong habang lumalaki ako ay batid kong ampun ako ng pamilya ng manunugis na kumupkup sa akin at itinuring akong parang tunay na anak. At hindi yun inilihim sa akin ng taong nagpalaki sa akin na mula sa lahi ng mga antingero. Ipinagpasalamat ko yun na sila ang nag-aruga sa akin dahil ang pagiging antingero nila ang naging dahilan para mawalan ng bisa sa pagkatao ko ang dugo ng aswang, sapagkat hinadlangan yun ng anting-anting na ipinamana sa akin. Sa ngayon po, muli ay naging payapa ang buhay namin ng aking pamilya. Salamat sa pagiging antingero na malaking bagay para patuloy kong matulungan ng aking kapwa, lalo na ang para sa kaligtasan ng aking pamilya. Kaya patuloy ko itong yayakapin para makagawa ako ng kabutihan sa aking kapwa. May kanya-kanya po tayong tungkulin at mahalagang gampanin na sadyang itinakda para sa atin. Gawin natin ito ng may pagmamahal at pagmamalasakit para sa kabutihan ng ating kapwa. Gamitin natin ang anumang espesyal na katangiang meron tayo para sa hinahangad po nating katahimikan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana ay may napulot po kayo na magandang aral. Salamat po. So yun po mga kaadik, isa na naman pong kapanapanabik at napakagandang kwento ang inyong nasaksihan. Grabe ang nangyari po sa pamilya ni Rustico at sa kanya. Pero dahil sa pagmamahal at sa kanyang pananampalataya, napagtagumpayan po nila ang kampo ng kadiliman sa kuta nito na umaagaw sa kanilang lupain at tumangay sa kanyang batang anak. At may pabonus pa, nalaman din niya na siya ay kampon din pala ng kadiliman na inampon ng mga antingero. Ngunit sa kabila ng lahat, nangibabaw pa rin sa kanyang puso ang kabutihan. So yun mga kaadik, magbasa na po tayo ng comment natin sa ating istorya kahapon. Sabi po ni Emilia Kilyason, shout out po Boss Blair, OFW from Sariaya, Quezon Province, here in Kuwait. First time ko po mag-comment pero matagal-tagal na rin po akong nakikinig sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Emilia. Sabi naman po ni Mylene Ortega, ito talaga ang the best na paiba-iba ng boses kasi walang halong edit ng boses ng iba. The best ka talaga, Idol Sir Blair, the voice addict and Apong Isaac. I'm proud of you, sir. Maraming salamat po, Ma'am. Sabi naman po ni Marvin Campos, Idol, ang galing mo talaga. May gitsang taon na po akong nakikinig sa inyo araw-araw. Pa-shoutout po sa mga nang aaswang dito sa Korea. Salamat po, Idol. Bakit may nang aaswang dyan? Hello po sa inyong lahat dyan, lalo-lalo na sa mga nang aaswang.
Sabi naman po ni Bernardita de la Cruz, pakain mo sa aswang yung mag-ina. Kakainis talaga sa mga taong sinungaling. Salamat po sa bago po ninyong upload na kwentong aswang. Sabi naman po ni Marie Chris Mapula, kuhang-kuha mo sender ang inis ko. Isa kang malaking malaki ang iyong malaki ka na. Kaya mo na lumaban dyan sa madrasta mo. Gigil na gigil talaga ako sa'yo. Galit na galit si Mama. Sabi naman po ni Aleli Morales, magandang araw po Sir Blair. Walang sawa pong pakikinig. Sabi naman po ni Edna Pagaduan, hello po. Ang gaganda po ng mga istorya nyo. Kaya lagi po ako naghihintay sa bagong upload. God bless po. Listening from San Francisco, California, USA. At yung po sa panghuli, sabi po ni Precious Irish Shalso, ayun, may new upload na po. Good morning sa lahat. Salamat po. Avid number 1 fan po ako nyo. Watching from Hong Kong. Maraming salamat po sa mga OFW natin dyan sa Hong Kong at saan man pong sulok ng ating daigdig. Mabuhay po kayong lahat at pagpalain pa po kayo ng ating Panginoong Diyos kasama po ang buo niyong pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa huli pong pakikinig ng ating kwento. Maraming salamat po.